Makihingi na po tayo ng update mula po dyan sa may San Jose City Port sa Occidental Mindoro. News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, kamusta ka dyan? Yes, Maricel, Jovi, Chiki, halos buong araw talagang bumuhos ang pabugso-bugsong lakas ng ulan dito sa malaking bahagi ng Occidental Mindoro. Actually, dito sa bayan ng San Jose, talagang ramdam ngayon yung malalakas na hampas ng hangin na sinasabayan pa rin ng pag-ulan. Pinangangambahan niya ng mga otoridad dahil oras daw na magtuloy-tuloy itong buhos ng ulan na ito, hindi malabong maapektuhan naman ng pagbaha yung 11 bayan ng probinsya. Kanina nanggaling kami sa bayan ng Mamburao, dito pa rin sa Occidental Mindoro, kung saan talagang ginising ng malakas na ulan ng mga residente. Kaya yung mga mangingisda talagang napatakbo papunta sa kanilang mga bangka kahit nakatali na ito sa isang bahagi ng Mamburao River para lang masiguro yung safety ng kanilang mga ginagamit panghanap buhay. Ayaw kasi nilang mabulaga na talagang baka tangayin na lamang ng malalakas na alon o pagtaas ng tubig sa ilog itong kanilang mga bangka. Dahil ang problema kasi dito sa Occidental Mindoro, halos lahat ng mga ilog dito mababaw na o mabilis umapaw na nagre-resulta naman ng pagbaha sa malaking bahagi naman ng probinsya. Sa bayan ng Sablayan, nagulat kami. Talagang tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanim ng ilang mga kapatid natin doon na mga magsasaka ng palay. Ang sabi nila ay talagang biyaya pang may tuturing yung ulan sa kanila. Wag lang daw sana na talagang magtuloy-tuloy itong malakas na pag-ulan. So tinanong natin, bakit nagtanim pa rin po kayo? Alam niyo naman yung banta ng ulan, talagang posibleng abutin ng weekend. Sabi nila wala naman daw silang choice kundi magtanim kasi wala naman sila ibang pananim kundi ng palay. So nananalangin na lamang sila na hindi talaga matuloy itong mga pag-ulan dahil pag nagkataon talagang wash out din yung kanilang mga ipinunla na palay kahit 2 weeks na ito sa lupa. Habang dito naman sa San Jose Town, dito sa mismong pier, makikita sa likod ko, nandito pa rin nakaparada yung ilang mga barko na hindi na pinabiyahe dahil nga sa sama ng panahon. Actually, wala naman nakataas na warning signal dito sa lalawigan ng Mindoro, pero nagdesisyon na yung mga shipping lines specifically na sila na mismo yung nagsabi na wag na munang pabiyahihin yung kanilang mga vessels for security protocols para na rin sa kaligtasan at makasiguro dahil nga yung banta ng malakas na hangin at ulan hindi maisasantabi. Kanina umaga hanggang tanghali, may ilang shipping lines na bumiyahe pa rin pero very limited, kaya ngayong gabi in-stop na muna ulit lahat ng biyahe sa mga ports dito sa Mindoro provinces papunta sa Batangas, dito sa area ng San Jose papunta to ng mga Antique, papunta si Merara, Caluya at Libertad. Sa ngayon nakataas pa rin ng blue alert status sa probinsya, ibig sabihin naka-standby lahat ng mga ahensya para masiguro na ready kung sakasakali magpatupad ng preemptive at forced evacuation. Pag nagkataon kasi hindi bababa sa 2,000 pamilya o more than 8,000 families ang kailangan agad ilikas na pawang mga nakatira sa mga low-lying areas. May stranded Maricel. ba, Mon? Dito sa Port of San Jose, Maricel, in fairness, wala naman na italang stranded dito sa lugar dahil yung mga pasahero at saka mga sasakyan talagang pinauwi na lamang muna para hindi na sila magstay at talaga kumbaga mahirapan kung sakasakali sa terminal. Nagkataon naman na malalapit lang din sa area yung mga nagpuntang pasahero dito nang malaman nilang nakansela na nga. Kaya nga ang payo ng mga otoridad, maigi makipag-ugnayan sa inyong mga shipping companies para nga masiguro at di masayang ang pagpunta ninyo sa pier o sa mismong port bago kayo bumiyahe para ma-check kung tuloy pa rin ba yung biyahe nila o baka suspended pa rin until further notice. Pero humina naman ba ang ulan dyan, Mon? Actually, nakikita ko mukhang mahangin dyan dahil sa buhok mo gumagalaw pero hindi ko masyadong kita yung ulan. Oo. Actually, bago tayo magsimpapawid, huminto pansamantala yung ulan pero napakalakas ng buhos ng ulan kani-kanina lamang dito sa area. Tama ka, talagang yung hangin hindi nawawala. Magmula pa kaninang alas 5 ng hapon, nagsimula na itong maramdaman yung lamig at lakas ng hangin dito sa area. At alam mo, kahit gabi na, talagang kapansin-pansin yung maitim na ulap na nagbabadya na may malakas na ulap pang ibabagsak ito sa mga susunod na oras. Bagay na yan din naman yung forecast ng Pag-asa dito sa Occidental Mindoro na maaaring mamayang gabi or ngayong gabi rather hanggang bukas ng umaga na aabutin ng Sabado talagang walang patid na ulan daw ang posibleng maranasan dito sa malaking bahagi ng probinsya. Chiki.
Okay, yan na lang muna, Mon. Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Mon Gualvez, live mula sa San Jose City Port, dun po sa Occidental Mindoro. Thanks, Mon. Ingat. Okay, more weather updates tayo dahil kailangan natin gabayan yung mga kababayan natin outside Metro Manila. Yes, mga kapatid, namataan ng bagyong Inday 780 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Ayon sa 5 p.m. advisory ng Pag-asa, nakataas pa rin sa signal number 2 ang Batanes, ang eastern portion ng Babuyan Islands at Santa Ana na mainland Cagayan. Nakataas naman sa signal number 1 ang natitirang bahagi ng Cagayan at Babuyan Islands, Isabela, Madela, Quirino, Apayao, hilagang parte ng Abra, Kalinga, Natonin at Parecelis ng Mountain Province. Aguinaldo at Alfonso, lista ng Ifugao, buong Ilocos Norte, Dilasag at Kasiguran ng Aurora at ang malaking bahagi ng northern and central portions ng Catanduanes. Ingat po tayo dyan, mga kapatid. Samantala mga kapatid, patay ang isang lalaki sa Balay-Balay City sa Bukidnon matapos matangay ng malakas na agos mula sa ulang dala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Hindi pa nakababalik ang 201 family sa Barangay Violeta at 10 mula sa Barangay Simaya sa Bukidnon. Winasak din ng baha ang isang tulay na gawa sa kahoy na dinadaanan ng mga taga-barangay Dalagsaan, Libakaw, Aklan. Sa Talayan, Maguindanao del Sur, pinasok naman ng baha ang mga bahay. Ang mga residente lumusong na sa lagpas binting tubig. Sa lungsod ng Parang Maguindanao del Norte, kinailangan na ng lubid para lang makadaan sa maputik na kalsada at bahang abot binti. Handa naman daw na ang Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong lugar ng Bagyong Inday. Nakadeploy na sa 17 field offices ng DSWD ang emergency shelters, modular tents at family food packs. May maternity kits din para sa mga nanay at kanilang mga sanggol na nakahanda na.